Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umasa sa peking pangako na may pera itong dapat ipamigay. Ayon sa nagpakilalang leader ng grupo, pantapat ito sa ipinapatagong ginto sa BSP, bagay na hindi totoo. Matagal nang itinatanggi ng Bangko Sentral na may ganyan at muli nitong iginiit na hindi ito direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Kinailangang isara ang isang lane sa Mabini Street sa Malate, Manila dahil sa pagsugod na nasa 1,000 tao. Hiling nila sa Bangko Sentral, ipamigay ang perang katumbas umanong ginto. Yan ay kahit walang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umano'y leader ng grupo. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Sabi ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dipidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga sumugod sa Bangko Sentral, ang 72 anyos na si Adelaida Perez na nag-arkila ng... Grabe, no? Nakakaawa itong mga Pilipino. Aawa talaga ako sa mga ganitong pautot eh. Bagong lipunan. Actually, sa kabilang channel, ginto pa eh. Sabi, kayo talagang mga bangag vloggers, kasalanan nyo to eh. Hindi ko sinasabing sila nagpapunta dito ah. Hindi yan ang punto natin. But because meron kayong alleged eh. Di umano, may ginto na ganito. Tago kayo, mga putang ina nyo. Pag nanalong mga Marcos, kayo may ginto. Aahon tayo sa kahirapan, may tigi 1 milyon. Di umano. Kaya ako naiinis sa mga putang inang di umano yan. Hindi, yun ang totoo. Alam mo, consistent ako eh. Kaya ako naiinis sa mga chismosong vlogger eh. Yung mga walang kwentang vlogger. Alam mo, happy na ako dun sa ano eh. Kasi merong isang animal dyan. Papakita ko sa inyo mamaya. May isang animal dyan. Kinukumpara kami doon. Sabi ko, wala akong pakialam. O di doon na kayo. Tandaan ninyo, mas marami ang sumama sa mga demonyo kaysa kay Kristo. Tandaan niyo yan. Hindi ko sinasabing ako si Kristo Pero anong punto dito? Mas maraming sumasama sa masasama kaysa sa mabuti. Wala akong problema dyan. Tanggap ko na yan. In this world, you will be hated. Pagka nagsabi ka ng katotohanan, that's true.